Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. So sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang mass courtesy resignation ng mga secretary, undersecretary ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito po ang kanyang paraan para malinis po ang kanyang kabinete. Tama po ba? Ano ba ang masasabi nyo dito? So before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga followers, subscribers, supporters ng channel ko. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video natin, paki-like lang po, share, and huwag kalimutan mag-subscribe. Marahil po guys, maraming nagtataka, mga almost 1 week na po hindi po ako nakapag-upload sa main channel ko kasi nahack naman po ang aking channel for the 4th time. Hindi ko nga alam bakit gano'n. Palagi lang nahahack, wala naman tayong violation. So I'm just praying na ma-recover po ang ating account para doon naman tayo mag-upload. Nevertheless, gumawa naman po ako ng bagong channel. Ito po ang Jake News channel, na more on mga balita dito sa ating bayan, sa ibang bansa. So couple of days ago ay nagpahayag ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ng courtesy resignation ng kanyang kabinete. May mga ilan na ni-retain, pero majority po, I can say around 80 to 90% ng kanyang kabinete ay nag-resign. So sa tingin ng marami, hindi po ito maganda kasi ang iba daw nagtatrabaho naman ng mabuti. Pero sa palagay ko, tama naman ang ginawa ng ating Pangulo para mabago ang kanyang kabinete, malinis kung mayroon na mga magkakamali, mga corruption, mga ganon, at pang kalahatan para mabago din, mabigyan ng pagkakataon ang ibang tao na may kakayahan mamuno sa ibang departamento sa ating pamahalaan. Meron po akong nakita dito, parang undersecretary po siya. I will not mention the name of that person. Nakita ko talaga na nasanay na sa posisyon. Nang umalis siya, parang puro negative ang kanyang pinopost, Bakit ganon? Normal lang yun kasi nawalan ka ng posisyon. Pero alam naman natin guys, kahit saan man dito sa mundo, temporaryo lang po ang ating mga posisyon dito. Mayaman ka man, mahirap, or politiko, time will come, mag-resign ka, mag-retire ka, or mamamatay na tayo, wala ka na dyan. We have to admit na may certain limit po ang mga duration ng pamumuno ng mga sekretary sa isang pangulo. Nakita natin may mga aligasyon ng corruption. Ito po ang sa former OWA, administrator, artista si Arnel Ignacio, na nasangkot ang kanyang pangalan sa 1.4 billion pesos na anomaly sa pag-acquire ng lupa para tayuan ng mga OFW, Sabi niya nga daw hindi siya nakapera doon, pero hindi siya nag-resign, na pinalaya siya. But it doesn't mean na pinalaya siya sa posisyon. He is not accountable of his action kung mapatunayan na may kasalanan siya. Alam nyo guys, mahirap talaga maging Pangulo, Hindi ko lang alam kung paano ma-handle po ito ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Pero nakikita ko talaga, may mga kabinete talaga ng mga secretary, undersecretary na mga nag-aabuso ng kanilang posisyon. Involved ang kanilang pangalan sa iba't ibang kaso, particularly sa korupsyon, na sumisira sa magandang imahe ng ating pamahalaan, particularly sa ating Pangulo. So sa akin personally, as your content creator at journalist, nakita ko na may benepisyo din na idudulot ang mass courtesy resignation ng kanyang kabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Ewan ko lang guys kung anong masasabi nyo dito. Baka sabihin nyo mali or tama, it's up to you, inyo yun na opinion. Sa akin lamang, may reason din ang ating mahal na Pangulo bakit ginawa niya yun, We have to respect and tulungan natin ang ating pamahalaan. Yan lang po guys, maraming salamat po sa inyong panonood at suporta. Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo guys, ingat po tayo lagi. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake, paalam.